Nehemiyas, ikalawang kabanata. At nangyari sa buwan ng Nisan, sa ikadalawampung taon ni Artajerjes na hari, nang ang alak ay nasa harap niya, na aking kinuha ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi nga ako nalungkot ng una sa kanyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, "Bakit ang iyong mukha ay malungkot? Dangang wala kang sakit. Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso." Nang magkagayoy natakot akong mainam. At sinabi ko sa hari, "Mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot kung ang bayan, ang dako ng mga libingan sa aking mga magulang ay giniba, at ang mga pintuang bayan niyaon ay nasupukan ng apoy?" Nang magkagayoy sinabi ng hari sa akin, "Ano ang iyong hinihiling?" Sa gayoy dumalangin ako sa Diyos ng langit, at nagsabi ako sa hari, "Kung ikinalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan sa aking mga magulang, upang aking maitayo." At ang hari ay nagsabi sa akin, "Ang reyna ay nakaupo naman sa siping niya. Magiging gaano kalaon ang iyong paglalakbay? At kailan ka babalik?" Sa gayoy nalugod ang hari na suguin ako, at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Bukod dito'y sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng mga sulat sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog, upang ako'y kanilang paraanin hanggang sa ako'y dumating sa Huda. At isang sulat kay Asaph na tagapag-ingat ng gubat ng hari, upang bigyan niya ako ng mga kahoy na magawang mga tahilan sa mga pintuang daan ng kastilyo na nauukol sa bahay, at sa kuta ng bayan, at sa bahay na aking papasukan. At pinagkalooban ako ng hari ayon sa mabuting kamay ng aking Diyos na sumasa akin. Nang magkagayoy pumaroon ako sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog, at ibinigay ko sa kanila ang mga sulat ng hari. Sinugo nga ako ng hari na may kasamang mga punong kawal, ng hukbo at mga ngabayo. At nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Ammonita, ay namanlaw na mainam, sapagkat may naparoong isang lalaki upang hanapin ang ikagagaling ng mga anak ni Israel. Sa gayoy naparoon ako sa Jerusalem, at dumuon akong 3 araw. At ako'y bumangon sa kinagabihan, ako at ilang lalaki na kasama ko, ni hindi ko man isinaysay sa kaninuman kung anong inilagak ng aking Diyos sa aking puso na gawin sa ikagagaling ng Jerusalem. Wala rin namang anumang hayop na kasama ako, liban sa hayop na aking sinasakyan. At ako'y lumabas ng kinagabihan sa pintuang bayan ng Libis, sa makatuwid bagay sa dako ng balon ng dragon, at sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi. At minasdan ko ang mga kuta ng Jerusalem, na nangabagsak, at ang mga pintuang bayan na sinupok ng apoy. Nang magkagayoy nagpatuloy ako sa pintuang bayan ng bukal at sa tangke ng hari. Ngunit walang dakong mararaanan ang hayop sa ilalim ko. Nang magkagayoy namaybay ako ng kinagabihan sa batis, at aking minasdan ng kuta, at ako'y bumalik at pumasok sa pintuang bayan ng Libis, at sa gayoy pumihit ako. At hindi na alaman ng mga pinuno kung saan ako naparoon, o kung ano ang ginawa ko, ni hindi ko rin isinaysay sa mga Hudyo, ni sa mga saserdote man, ni sa mga mahal na tao man, ni sa mga pinuno man, ni sa nalabiman na gumagawa ng gawain. Nang magkagayoy sinabi ko sa kanila, "Inyong nakikita ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin, kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuang bayan nito ay nasunog sa apoy. Kayo'y parito at ating itayo ang kuta ng Jerusalem, upang tayo'y huwag nang maging kagustahan." At isinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin. At kanilang sinabi, "Magbangon tayo at magtayo." Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ngunit nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Ammonita at ni Gesem na taga-Arabia, ay kanilang tinawanang mainam kami
at hinamak kami at sinabi, "Ano itong bagay na inyong ginagawa? Manghihimagsik ba kayo laban sa hari?" Ang magkagayoy sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, "Ang Diyos ng langit, siya ang magpapaginhawa sa amin. Kaya't kaming kanyang mga lingkod ay magbabangon at magtatayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o matuwid man o alaala man sa Jerusalem."